Welcome to Donmar TV News Channel. Sabi niya po, Manny Pacquiao has officially announced his retirement from boxing to prepare for the biggest fight of his political career in 2022. Problem is, you cannot blame ordinary people like us to no longer believe in any word that he says. He said the same thing in 2015 before his Senate bid. And by declining to join the Olympic team, he said he will focus on being a senator before the Rio Olympics in 2016. Sakto jud ng imong gisulti pastor ang dalawang nagbo-boxing si Pacman at Pacman din. It is Pacquiao versus Pacquiao. One of the most important traits of a leader is integrity and having a word of honor. Sad to say, the pambansang di kamao is lacking in both. The strength of a leader lies in the integrity of his words. When you say something, stand on your word. When you cannot stand on your word, and then you want to lead the nation, ikaw rin ang kumakalaban sa sarili mo. Wala kang kalaban. Hindi mo akong kalaban mo. Kalaban mo sa sarili mo eh. O, ano, yung sinabi niya noong 2015, August 26, 2015, at ngayong September 29, 2021, o sinong kalaban niya dito? Tingnan mo. Once I'm elected as a senator, I have to give up everything, including boxing, and focus on my job as lawmaker. Ibig sabihin, mag-retire na siya. Eh, nanalo nga bilang senador. Tinupad ba niya? Hindi, nag-boxing pa rin siya. Ngayon, nangako na naman, 29 September. Goodbye, boxing. I can imagine that I have just heard the final bell, tapos ng boxing. Who will believe you? Ikaw, kalaban mo sarili mo. Hindi mo kalaban ng sino man. Amen. Kaya huwag kang magalit sa akin. Opo. Pinapakilala ko lang sa iyo ang sarili mo. Amen. At pinapakilala kita sa taong bayan. Amen. Kasi hindi nila kilala ang tunay na Manny Pacquiao. Iyan ang tunay na Manny Pacquiao. Dalawang salita, hindi mo alam kung sino siya. Sino ba yung Manny Pacquiao noong 2015 August 26? At sino itong September 29, 2021? Kilala ba ninyo sa dalawang ito kung sino siya? Siya mismo hindi niya kilala sarili niya. Oh, yun lang bang sinabi niya na binawi niya at hindi niya tinupad? Oh, yung sa mga LGBTQ, sabi mo, hindi ako sinungaling, hindi ako tiwali. Ikaw nagsabi yan eh. Huwag kang magalit sa akin, inulit ko lang. Ako, tinesko ang mga leader ng bansa, kung anong ginagawa nila. Yung mga salita nila, mahalaga sa akin yun. Kasi ako, mahalagang salita ko. Amen. My word is my bond. Amen. Pagka ikaw, nagsalita ka at hindi mo tinutupad, tapos mananalangin ka, Lord, mag-retire na ako, Lord. Maniniwala ang Diyos sa iyo. Ako mismo, hindi mo makapaniwala sa iyo eh. Yung taong bayan, ganun din. Yung hindi pa nakakilala sa iyo, marahil. Pero sa LGBTQ, anong sinabi mo nung February 15, 2016 at ngayong September 19, 2021, eto common sense lang, makakita ka ba ng any animal na lalaki sa lalaki, babae sa babae, mas mabuti pa yung hayop, marunong kumilala kung lalaki o babae, di ba? Ngayon, kung lalaki sa lalaki, babae sa babae, mas masahol pa sa hayop ang tao. Tinatulan mo ang mga LGBTQ. Ngayon, sa September 19, the same Manny Pacquiao ang nagsabi, hindi ko kinokondem yung mga gay, mga LGBT. Sino sa dalawa ang ikaw? As a person, hindi mo sabihin na galit ka sa kanya. Kinokondena mo siya. Who am I to judge the person? Di ba? Lahat tayong tao, kawangis ng Panginoon. Tingnan mo, it's exactly the total opposite of what you said in February 15, 2016. Kaya ang sabi ng ating Pangulo, may pagka-punch drunk ka. Hindi mo na nakilala yung sinabi mo nung nakaraan at pareho ngayon eh. So, it is you against you. Amen. Ngayon, magpipresidente ka. Anong mapapaniwalaan namin sa iyo? Yung pabahay na libre. Pagka hindi natupad yan, sabihin mo, hindi ko naman sinabi yun. Kung may dugtong pa ako sa
may dudugtong pa ako sa retirement ng pagka-boxingero niya. Siyempre, matanda ka na, magre-retire ka na talaga. Ang delikado riyan, pag di ka nanalo ng pagka-presidente, sigurado, sabihin na lang yung magkakamali ako, sigurado, babalik ka sa pagka-boxingero. Itaga ninyo sa bato. Kasi, Manny Pacquiao, wala nang mapaniwalaan sa mga sinasabi mo eh. Kaya yung pagtakbo mo na bilang presidente, medyo delikado. Pag ang ganitong tao, nagpresidente, delikado to. Oh, baka sabihin niya sa China, nag-uusap sila ng China, ganito. Pagbalik niya, binawi niya, iba naman sinabi niya sa Russia, patay tayo dyan. Tapos iba naman ang sinabi niya sa Amerika. Hindi naman niya, kalimutan naman niya sinabi niya sa China. Ang tatlo yan, magkakagera dahil sa kanya. Kaya, it's all lies in you. Ikaw din nagsabi doon, di ba? The strength of the party is lies in the trust of the people. Ang lakas daw ng partido ay puro kasinungalingan sa pagtitiwala ng tao. sorry Medyo natutuwa ako eh. Ay, nakakatuwa ka talaga, Manny Pacquiao. You are really trying to be who you are not to be. Don't try to be what you are not. Pagka-boksingero, bilib ako dyan sa'yo. Naku. Ang dalawang kamay ko halos madurog na pagka nagbo-boxing ka eh. Sa kakapalakpak eh. Pagpasok mo sa larangan ng politika, at itong politika kinakailangan dito, at kinakailangan dito, Manny, kilalanin mo sarili mo. Hindi mo kaya yan. Huwag ka na mag-ambisyon yan. Sabi mo, destiny mo, maging presidente. Yung interview sa akin ni Rolando Sasot, ang narinig mo, hindi ang boses ng Diyos. Ang pride mo, ang ego mo, ang narinig mo. Kung naintindihan mo kung anong ego. Baka ang interpretation mo sa ego ego ko sa naong. Baka mo sa amin, pastor, dagang kong ego. Dari. Okay. Salamat sa kay Nestor Sorsal of Facebook. Praise the Father. Thank you so much, Pastor. Nicolas.